So now, before ko i-discuss kung paano i-record ang security deposits and rental income, discuss ko muna sa inyo kung ano ba si security deposit at saka si rental income. So, si security deposit is a refundable amount of money na binibigay ni tenant sa landlord before moving in. Okay? Kung familiar kayo sa ganong situation kapag nagre-rent kayo. It's not yet an income for the landlord right away dahil or instead held in trust to cover any potential damages beyond normal wear or tear. Bale. So, or ang mga tenant is may unpaid rent pa. So, possible, pwede yung security deposit ang maging bayad na. While si rental income is automatic na earns na yon ng landlord sa property na pinarentahan niya. It includes monthly rent payments and immediately recognized as taxable income for the landlord when it received. So ngayon, example natin is ang tenant nagbigay ng 10,000 security deposit and 20,000 monthly rent. So, etong 10,000 is not an income yet. It's a liability ni landlord. Pero ang 20,000 is immediately rental income and should be reported as income. Pero kung after moving out, there's no damage, the landlord returns the 10,000 security deposit. Okay? So, ngayon, paano ba ito i-record? Dito sa new, punta kayo dito, new. Pero kung like for example, ito na transaction, nakita nyo na to sa, bank transaction ng client niyo, doon na kayo mag-categorize. Pero kung hindi naman, ang gagawin nyo is dito, new, and then, bank deposit siya kasi pumasok ang pera kay client. Pero papunta siya ng liability. So, new. Saang account ba? Sample na lang natin. Sample bank is 2345. Ang date is, eto na lang na date. Receive from sinong tenant? Sample tenant na lang lagay natin. Okay? Ang account niya, kasi nga liability siya, security deposit. So, security deposit ang ilalagay natin. Ang type niya is other current liability. Description is, magiging ano nito? Money. Tenant gives to landlord. Before moving in. So, yun na lang ang ating description. Dito, ba't nawala yung sample tenant? Ang tenant na lang natin is si Joe. Then, add Joe. Then, save. So, ang amount is 10,000. Ngayon, saang classes? Ito yung sa classes, ang pag-track ng classes. Kaninong property? Palagay natin kay Blue Horizon. And then, save and close. Sa rental, rental income, punta ulit tayo dito. Remember, may 20,000 na binayad. So, if ang hindi pa siya, if billing pa lang siya, dito kayo sa invoice pupunta. Ito, dito. Magagawa kayo ng invoice. Pero kung
paid siya immediately, dito kayo sa bank deposit pumunta. Bank deposit, sample account pa rin, ay sample bank pa rin, same pa rin ang date, receive from Joe. Ang account niya is rental income na. So, yon ang description natin. Ang amount niya is 20,000. Ang classes niya is Blue Horizon. Tama ba? Yun. Then, save and close. So, like for example, si client ay mag-a-out na, walang naging problema sa property na ni-rent niya, bayad siya lahat ng rent every month. So, ngayon, mag-stop na siya pag-rent, kailangan ibalik ni client ang security deposit. Ngayon, ipakita ko sa inyo muna sa balance sheet. Doon natin siya makikita sa reports. Balance sheet. Ilagay muna natin is all dates, run reports. Then, eto siya, 10,000. Ngayon, ibabalik ang 10,000 na yan. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo kay new at saka vendor, under vendor expense. I-click natin yan. Then, ito kay Joe, natin to binayaran. Sa tenant na Joe, sample, bank, yung kanina, ito, pagpalagay natin, ito pa rin na date, yun na lang. Ang category niya is security deposit pa rin. Security deposit, and then, returning the security deposits. Then, ang amount niya is 10,000. Ang classes niya is Blue Horizon. And then, save and close natin. Titignan natin dito sa profit and loss kung ano yung mangyayari, kung mawawala ba si security deposits. Dapat siyang mawala kasi nga binalik na ni client. So, i-check natin. So, zero na si security deposit. So, wala na siya kasi nga binalik na ni client. Okay? So, ganon ang mag-record ng security deposit at saka rental income.